Ano nga ba ang dahilan kung bakit nabubuo ang tornado? Siguro naranasan mo na ang bagyo, lindol at pagputok ng bulkan. Mga sakunang kayang baguhin ang buhay ng tao sa isang iglap. Pero isipin mo ito, isang hapon, nakaupo ka sa kamalig malapit sa palayan. Nagpapahinga matapos ang mahabang araw. Tahimik ang paligid hanggang may mapansin kang kakaiba. Isang ulap ng alikabok sa malayo. Umiikot, papalapit. Hindi ito kasing lawak ng bagyo, hindi kasing ingay ng lindol at hindi kasing nakakagulat ng pagsabog ng bulkan. Pero para itong buhay na halimaw na umiikot, humahataw at handang wasakin ang lahat ng madaanan. Isang paikot na haligi ng hangin na parang kumakain ng lupa, kahoy at kahit bahay. Ang buhawi! Pero anong klaseng kalamidad ito? Saan ito madalas mabuo? At ang pinakamahalagang tanong, paano at bakit ito nabubuo? Kung iniisip mo na ang buhawi ay maliit na bagyo, mali iyon. Ang bagyo ay malawak, may malakas na hangin at ulan, at tumatagal ng ilang araw. Ang buhawi naman ay sobrang sikip, paikot na hangin na nagmumula sa thunderstorm at tumatagal lang minsan ng ilang minuto pero kayang gumawa ng pinsala sa isang buong bayan. At heto pa ang madalas nakakalito, may buhawi at may ipo-ipo. Ano ang pinagkaiba? Una, may tinatawag na funnel cloud, isang umiikot na haligi ng hangin na nagsisimula sa thunderstorm pero hindi pa sumasayad sa lupa o tubig. Kung ang ganitong uri ng pag-ikot ay nangyari sa ibabaw ng tubig, tinatawag itong ipo-ipo o water spout sa English. Ito ang nakikita sa dagat o lawa. Pero kapag ang umiikot na hangin ay tuluyang sumayad sa lupa, tatawagin na itong buhawi, isang malakas at mapaminsalang tornado na kayang mag-angat ng sasakyan at bahagi ng bahay. Sa madaling paliwanag, pareho silang tornado, ipo-ipo kapag nasa tubig, buhawi kapag nasa lupa. Pinakamarami ang buhawi sa tinatawag na Tornado Alley sa United States, mga states tulad ng Oklahoma, Texas, Kansas at Nebraska. Dito, nakakapag-record ang US ng humigit kumulang 1,200 tornadoes kada taon, ang pinakamarami sa buong mundo. Ang pinakamalakas at pinakamapaminsala sa kasaysayan ay ang Tri-State Tornado ng 1925. Tumakbo ng nasa 350 kilometers ang haba ng dinaanan. May lakas na tinatayang F5 at kumitil ng 695 na buhay. Libo-libo ang sugatan at winasak ng mga komunidad. Kahit bihira ang buhawi sa ilang bansa tulad ng Pilipinas, maaaring mangyari ito kahit saan na mayroong malakas at malaking thunderstorm. Nakikita at nare-report ang mga kondisyon bago mabuo ang buhawi, pero hindi pa rin ito eksaktong napipredict kung saan at anong minuto babagsak. Kaya minsan, dumarating ito sa pinaka-hindi mo inaasahang oras. Ito ang dahilan kung bakit may tornado. Isipin mo ang isang higanteng makina sa langit, ang thunderstorm. Nabubuo ito kapag ang mainit at mamasamasang hangin mula sa lupa ay mabilis na umaakyat sa malamig na bahagi ng kalangitan. Paglamig ng hangin, nagiging ulap ang singaw ng tubig at kasabay nito ang paglabas ng kidlat at kulog. Sa lupa, lalo pang umiinit ang hangin, kaya mas mabilis itong umaakyat, parang mainit na usok na hinahatak pataas ng kalangitan. Habang tumataas ang hangin, mas maraming ulap ang nabubuo dahil sa condensation, kung saan ang singaw ng tubig sa hangin ay nagiging maliliit na patak ng tubig. Kapag nagko-condense ang tubig, naglalabas ito ng init na nagsisilbing gasolina na nagpapalakas sa pag-akyat ng hangin. Dito lumalakas ang updraft, isang napakalakas na hangin na patuloy na sumisipsip pataas at nagpapalakas sa thunderstorm. Kapag naghalo ang init sa lupa, lamig sa itaas, at malalakas na hanging nagbabago ang direksyon habang tumataas, pwedeng mabuo ang isang supercell thunderstorm, isang napakalakas at komplikadong uri ng bagyo. Hindi lang ito basta malakas na ulan, para itong giant machine sa langit na may sariling engine. Sa loob ng ulap na ito, ang malakas na pag-akyat ng hangin at ang pabago-bagong direksyon ng hangin ay lumilikha ng pag-ikot sa gitna. Ang paikot na galaw na yan ang tinatawag na mesocyclone. Ganito naman nangyayari ang mesocyclone.
Sa iba't ibang taas ng himpapawid, hindi pare-pareho ang galaw ng hangin. Iba ang bilis sa baba, iba sa gitna, at iba rin sa mas mataas na parte. Kapag magkaiba ang direksyon at bilis ng hangin sa bawat layer na ito, ang tawag doon ay wind shear. Dahil sa wind shear, nagkakaroon muna ng pag-ikot ang hangin ng pahiga o horizontal. Pero dahil sobrang lakas ng pag-akyat ng mainit na hangin mula sa lupa, na itutulak pataas ang pag-ikot na ito. Kapag tuloy-tuloy ang malakas na pag-ikot, nabubuo ang mesocyclone. At mula sa mesocyclone, may posibilidad na sa bandang huli, mabuo ang buhawi. Ito ang mga unang proseso bago ipanganak ang isa sa pinakamapanganib na phenomena sa kalikasan. Pagkatapos mabuo ang mesocyclone sa loob ng supercell, unti-unting nagbabago ang itsura ng ulap mula sa taas pa ibaba. Habang umiikot ang hangin sa gitna ng supercell, mas lalo itong humihigop ng mainit at mamasamasang hangin mula sa lupa. Parang higanting vacuum na lumalakas habang mas maraming energy ang pumapasok. Sa ilalim ng ulap, mapapansin na bumababa at kumakapal ang cloud base. Nagiging mas madilim ito dahil mas marami pang moisture at hangin ang umiikot sa loob. Habang umiikot ang mesocyclone, may bahagi ng hangin sa ibaba na nagsisimulang umikot ng mas mabilis kaysa sa iba. Kaya mas nagiging concentrated ang pag-ikot sa isang mas makitid na lugar. Sa ilalim ng mesocyclone, mabilis na umaakyat ang mainit na hangin habang bumababa naman ang malamig. Dahil sa lakas ng pag-akyat na ito, hinihila pataas at pinapahaba ang umiikot na hangin sa gitna ng bagyo. Kaya lalo itong humihigpit at bumibilis, parang lubid na hinihila sa gitna. Sa pag-igting na yon, unti-unting lumilitaw ang unang forma ng funnel cloud. Sa simula, mukha lang itong madilim at manipis na buntot sa ilalim ng ulap. Parang usok na paikot-ikot. Pero habang mas maraming hangin ang nahihigop nito at mas maraming alikabok o debris mula sa lupa ang sumasama, mas lumilinaw ang hugis. Humahaba ito, humihigpit ang pag-ikot at unti-unting bumababa. At sa sandaling ang umiikot na funnel ay tuluyang dumikit sa lupa, doon na opisyal na nabubuo ang isang buhawi. Kapag ang buhawi ay tuluyan ng nakasayad sa lupa, hindi na ito basta umiikot na hangin. Isa na itong halimaw na may sariling direksyon. Ramdam mo ang malakas na bugso ng hangin na humahatak at nagpapaikot sa paligid habang ito ay dumadaan na may kasamang ulan at alikabok. At sa bawat segundo, mas humihigpit ang pabilog nitong galaw. Habang gumugulong ang buhawi, hinihigop nito ang hangin sa paligid, kaya lalo itong lumalakas. Depende sa init, moisture at lakas ng hangin sa dinadaanan niya, pwede pa itong mag-evolve, maging mas malapad, mas mabilis at mas mapanira. Karamihan ng buhawi ay ilang minuto lang na tumatagal, pero ang pinakamalalakas at pinakabihira pwedeng umabot ng kalahating oras hanggang higit pa. Sa dinaraanan ng buhawi, wala itong pinipili. Sa mahinang kategorya pa lang, kaya na nitong magpatumba ng mga puno at manghawi ng mga gamit. Pero kung nasa pinakamalakas na kategorya ayon sa EF scale, pwede nitong iangat ang sasakyan, durugin ang matitibay na bahay at galawin ang kahit mabibigat na bagay na parang laruan lang. Ang EF scale ang ginagamit na sukatan para tukuyin ang lakas ng buhawi mula EF0 na may lakas na aabot sa 65 hanggang 85 miles per hour, ang pinakamahinang kategorya, hanggang EF5 ang pinakamalakas na kategorya na may lakas na higit sa 200 miles per hour. Tumatalon-talon din ang buhawi minsan. Naglalaho saglit bago muling bababa. Bounce back ulit. Parang sinasabi niya, "Hey guys, I'm back! Stronger than ever!" Sa pagkakataong ito, mas delikado dahil hindi alam ng tao kung saan ulit ito tatama, kung saan siya papunta. Sumusunod ang buhawi sa direksyon ng hangin sa loob ng supercell storm na nagluwal nito. At habang may sapat na energy at hangin na pumapasok sa gitna nito, tuloy lang ang biyahe at wala itong pakialam sa kahit na sino, walang kaawa-awa. Pero tulad ng lahat ng bagyong nabubuo, may hangganan din ito. Kapag humina ang updraft, nawala ang moisture o nagbago ang direksyon at bilis ng hangin, parang nauubusan ng gasolina ang halimaw. Unti-unti itong namamayat, nawawala ang hugis ng funnel at bumabalik sa pagiging ordinaryong hangin. Sa paglipas ng ilang sandali,
tatahimik ulit ang paligid pero hindi na katulad ng dati. Sa lupa, makikita ang iniwang bakas ng buhawi. Mga bahay na gumuho na parang papel, mga punong naputol na parang posporo at mga kalsadang puno ng nagkalat na debris. Nakatayo ang mga biktima sa gitna ng nawasak nilang tahanan at kabuhayan. Gulong-gulo, hindi makapaniwala kung gaano kabilis nagbago ang lahat. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga nawalang buhay na hindi na maibabalik. Sa mga bansa na madalas tamaan ng buhawi tulad ng USA, may mga tornado warnings at tornado watches na ibinobroadcast sa TV, radyo at may cellphone alerts para malaman ng mga tao kung kailan may paparating na panganib. Gumagamit din sila ng mga radars tulad ng Doppler radar para makita kung may supercell thunderstorm na posibleng magbunga ng buhawi. Kapag may babala, agad silang pumupunta sa storm shelter, basement o pinakailalim na bahagi ng bahay na walang bintana. Ang goal ay umiwas sa lumilipad na debris dahil iyon ang pinakadelikado habang may buhawi. Pero paano kung nasa labas ka at wala kang mapagtataguan? Ang pinakamahalaga ay huwag tumakbo sa direksyon ng buhawi kasi mabilis itong kumikilos at unpredictable. Tumakbo ng palayo sa direksyon ng paggalaw nito, hindi diretsyo. Kung wala talagang mapuntahan, humanap ng mababang lugar tulad ng kanal o ditch, humiga ng sobrang baba at takpan ng ulo. Hindi 100% safe ka na, pero mas ligtas kaysa sa nakatayo ka sa open field. Ang buhawi ay nabubuo kapag nagsama-sama ang mainit na hangin, moisture, wind shear at malakas na updraft. Karaniwang nangyayari sa malalawak at patag na lugar, pero pwede rin kahit saan kapag nagkatugma ang lahat ng kondisyon. Kaya kapag naramdaman mo na may umiikot na hangin sa paligid, huminto, tumakbo o magtago, baka buhawi na yan. Pag nahuli ka ng konti, mararamdaman mo na ang pakiramdam ng hinihigop na gulaman. Nge. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.